Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pagpapakita ng paggalang sa Diyos. Ano ang ginagawa ko? Sabihin kung ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan. Alin sa mga ito ang nagpapakita ng paggalang sa Diyos? Bakit? Ngayong araw, aalamin natin kung paano natin maipapakita ang ating paggalang at pagmamahal sa Diyos. Hindi lamang ito ginagawa sa simbahan. Ipinapakita rin natin ito sa ating mga kilos, pananalita at pakikitungo sa ibang tao. Ano ang paggalang sa Diyos? Ang paggalang sa Diyos ay ang pagpapakita ng pagmamahal, pagsunod at pasasalamat sa Kanya. Hindi natin nakikita ang Diyos, ngunit nakikita niya ang lahat ng ating ginagawa. Mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa Diyos. Pagdarasal. Kapag tayo ay nananalangin, kinakausap natin ang Diyos. Pagsisimba. Ang pagsisimba ay paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Pagsunod sa magulang. Kapag sinusunod natin ang ating magulang at guro, sinusunod din natin ang nais ng Diyos. Pagmamahal sa kapwa. Ang pagtulong sa iba ay pagpapakita rin ng pagmamahal sa Diyos. Pag-aalaga sa kalikasan. Ang kalikasan ay nilikha ng Diyos, kaya dapat natin itong pangalagaan. Kapag tayo ay nagdarasal, nagpapasalamat, tumutulong, nagiging mabuti, nagsasabi ng totoo, ipinapakita natin ang ating paggalang sa Diyos. Basahin natin. Si Carlo at ang maliit na kabutihan. Tuwing umaga ay nagdarasal si Carlo bago pumasok sa paaralan. Isang araw, nakita niyang nahulog ang mga gamit ng kanyang kaklase. Agad niya itong tinulungang magpulot at inayos ang kanyang gamit. Pagkatapos ng klase, tinulungan din niya ang kanyang lola sa pagdidilig ng mga halaman. Sa kanilang klase, sinabi ng kanilang guro na hindi lamang sa pagdarasal na ipapakita ang pagmamahal sa Diyos.
Kapag gumawa ka rin ng kabutihan sa kapwa, ipinapakita mo rin ang iyong paggalang sa kanya. Ngumiti si Carlo at ipinagpatuloy ang paggawa ng mabuti araw-araw. Ano ang ginagawa ni Carlo tuwing umaga? Ano ang ginawa niya nang makita ang nahulog na gamit? Sino pa ang kanyang tinulungan? Ano ang sinabi ng guro tungkol sa paggawa ng mabuti? Paano mo maipapakita ang paggalang sa Diyos tulad ni Carlo? Kung ikaw si Carlo, sabihin ang iyong gagawin sa mga sumusunod na sitwasyon. Nakita mong may batang umiiyak. Nakalimutang magdasal bago kumain. May basura sa silid-aralan. Humihingi ng tulong ang iyong kapatid. May kaibigang nalulungkot. Gawin natin. Sabihin ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Nagdarasal bago kumain. Nanunukso ng kaklase. Tumutulong sa magulang. Nagmumura. Nagpapasalamat sa Diyos. Ang paggalang sa Diyos ay naipapakita sa pamamagitan ng pagdarasal, pagsunod, pagtulong sa kapwa, pagiging mabuti, at pangangalaga sa kalikasan. Ang lahat ng mabubuting gawa ay tanda ng ating pagmamahal at pagkilala sa Diyos. Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay wasto at biyak na puso kung hindi. Ikalawang araw, paggalang sa Diyos bilang tanda ng pagmamahal at pagkakaroon ng mabuting asal. May paggalang o walang paggalang. Tukuyin ang mga sitwasyon kung ito ba ay may paggalang o wala. Tinulungan ni Ana ang kanyang guro na mag-ayos ng silid. Nagsinungaling si Ben sa kanyang magulang. Nagpasalamat si Carla sa Diyos matapos ang isang biyaya. Itinapon ni Dan ang basura sa tamang basurahan. Pinagtawanan ni Ella ang kanyang kaklase. Ang lahat ng mabubuting kilos ay hindi lamang nakatutulong sa ating kapwa, kundi nagpapakita rin ng ating pagmamahal sa Diyos.
Kapag ginagawa natin ang mga ito, araw-araw, unti-unti rin tayong nagiging mabubuting tao. Ano ang paggalang sa Diyos? Ang paggalang sa Diyos ay ang pagpapakita ng ating pagmamahal, pasasalamat at pagsunod sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga salita, kilos at pag-uugali. Hindi man natin nakikita ang Diyos, alam nating lagi niya tayong ginagabayan at minamahal. Mga pagkilos na nagpapakita ng paggalang sa Diyos. Pananalangin. Nagpapasalamat tayo sa Diyos at humihingi ng Kanyang gabay. Pagsunod sa magulang at guro. Kapag sumusunod tayo sa mga nakatatanda, ipinapakita nating sinusunod din natin ang nais ng Diyos. Pagmamahal sa kapwa. Ang Diyos ay masaya kapag tayo ay tumutulong, nagpapatawad, nagpapahagi, at nagiging magalang. Pagsasabi ng totoo. Ang pagiging tapat ay nagpapakita ng mabuting asal. Pag-aalaga sa kalikasan. Ang kalikasan ay regalo ng Diyos, kaya dapat natin itong alagaan. Ano ang nagiging bunga ng paggalang sa Diyos? Kapag palagi tayong gumagawa ng mabuti, tayo ay nagiging magalang. Tayo ay nagiging responsable. Tayo ay nagiging mapagmahal. Tayo ay nagiging tapat. Ibig sabihin, ang paggalang sa Diyos ay nagdudulot ng mabuting asal. Basahin natin. Si Liza at ang araw-araw na kabutihan. Tuwing umaga ay maagang gumigising si Liza upang magdasal bago pumasok sa paaralan. Pagdating niya sa paaralan, binabati niya ang kanyang guro at mga kaklase. Isang araw, nakita niyang nahihirapan ang bagong mag-aaral na magdala ng mabibigat na aklat. Agad niya itong tinulungan. Pag-uwi sa bahay, tinulungan naman niya ang kanyang ina sa paghuhugas ng pinggan. Bago matulog, nagdasal siya at nagpasalamat sa Diyos. Napansin ng kanyang guro na si Liza ay palaging magalang, mabait, at responsable. Sinabi ng kanyang guro, Liza, ang iyong mabubuting kilos ay nagpapakita ng iyong pagmamahal sa Diyos. Ngumiti si Liza at sinabi, kapag mahal natin ang Diyos, gusto rin nating gumawa
ng mabuti sa ating kapwa. Ano ang unang ginagawa ni Liza tuwing umaga? Sino ang kanyang tinulungan sa paaralan? Ano ang ginawa niya pagdating sa bahay? Ano ang napansin ng kanyang guro? Paano mo matutularan si Liza sa iyong pang-araw-araw na buhay? Tama o mali? Sabihin ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Nagdarasal bago kumain. Nanunukso ng kaklase. Tumutulong sa magulang. Nagsasabi ng totoo. Nagmumura sa kaibigan. Ang paggalang sa Diyos ay naipapakita sa ating pananalangin, pagsunod, pagtulong sa kapwa, pagsasabi ng totoo, at pangangalaga sa kalikasan. Ang mga gawaing ito ay tanda ng ating pagkilala at pagmamahal sa Diyos at nagbubunga ng mabuting asal. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Alin ang nagpapakita ng paggalang sa Diyos? Ano ang bunga ng paggawa ng mabuti? Ang pagtulong sa kapwa ay tanda ng ano ang dapat gawin bago kumain? Ang pagsunod sa magulang ay nagpapakita ng gawin natin, iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay wasto at biyak na puso kung hindi. Ikatlong araw, paglalapat ng mga pagkilos na nagpapakita ng paggalang sa Diyos. Green light or red light? Piliin ang green light kung ang kilos ay may paggalang sa Diyos at red light kung wala. Nagdarasal si Ana bago kumain. Itinapon ni Ben ang basura sa ilog. Tinulungan ni Carla ang kanyang kaklaseng nadapa. Nagsinungaling si Dan sa kanyang guro. Nagpasalamat si Ella sa Diyos matapos makatanggap ng biyaya. Bakit ninyo pinili ang berdeng karton? Ano ang mangyayari kung palagi nating pipiliin ang mabuting kilos? Paano tayo nagiging mabuting tao sa pamamagitan ng ating mga kilos? Mga bata, araw-araw tayong gumagawa ng iba't ibang desisyon. Minsan, pinipili nating tumulong, maging magalang,
magsabi ng totoo o magpasalamat. Kapag pinipili nating gumawa ng mabuti, ipinakikita natin ang ating pagmamahal at paggalang sa Diyos. Unti-unti rin tayong nagiging mababait, matapat, responsable at mapagmahal sa kapwa. Ano ang paglalapat ng paggalang sa Diyos? Ang paglalapat ay ang pagsasabuhay o pagsasagawa ng ating mga natutuhan sa tunay na buhay. Hindi sapat na alam lamang natin ang mabuting gawin. Mas mahalaga na ginagawa natin ito araw-araw. Mga pagkilos na maaaring isabuhay. Magdasal araw-araw. Kung lagi tayong nagdarasal, nagiging mapagpasalamat tayo. Sumusunod sa magulang at guro. Sa ating pakikinig ng payo, nagiging responsable at disiplinado tayo. Tumulong sa kapwa. Sa ating pagtulong, mas nagiging mapagmahal at matulungin tayo. Maging matapat. Sa pagsasabi ng totoo, nagiging mapagkakatiwalaan tayo. Alagaan ang kalikasan. Nagiging responsable tayo sa mga biyaya ng Diyos. Magpasya ka. Sabihin ang iyong gagawin sa bawat sitwasyon. Nakita mong nahulog ang aklat ng iyong kaklase. Nakakita ka ng basura sa loob ng silid-aralan. May matandang nangangailangan ng tulong. May nakita kang nawawalang lapis. Ang paggalang sa Diyos ay hindi lamang ipinapakita sa pananalangin, kundi maging sa mga mabubuting gawain. Kapag isinasabuhay natin ang mga ito, ipinapakita natin ang ating pagkilala at pagmamahal sa Diyos at nagiging mabubuting tao tayo. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang pinakamainam na gawin kapag may nangangailangan ng tulong? Ano ang ipinapakita kapag nagsasabi tayo ng totoo? Alin ang nagpapakita ng paggalang sa Diyos? Ano ang bunga ng paggawa ng mabuti? Ang pangangalaga sa kalikasan ay pagpapakita ng gawin natin. Iguhit ang puso kung ang pahayag ay wasto at biyak na puso kung hindi.
Ika-4 na araw, pagpapakita ng pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga aral. Red flag o green flag. Piliin ang green flag kung ito ay sumusunod sa aral ng Diyos at red flag kung hindi. Nagdarasal si Ben bago matulog. Tinulungan ni Ana ang kanyang kapatid sa takdang aralin. Nagsinungaling si Carlo upang hindi mapagalitan. Pinatawad ni Dana ang kanyang kaibigan. Nagtapon si Eric ng basura sa ilog. Alin sa mga kilos ang nagpapakita ng pagsunod sa aral ng Diyos? Bakit mahalagang sundin ang mabubuting aral ng Diyos? Ano ang nararamdaman mo kapag gumagawa ka ng mabuti? Mga bata, alam ba ninyo na ang tunay na pananalig sa Diyos ay hindi lamang ipinapakita sa pananalangin o pagsisimba? Sa ating aralin ngayon, aalamin natin kung paano natin maipakikita ang ating pananalig sa Diyos at kung paano tayo nagiging mabuting tao sa pagsunod sa Kanyang mga aral. Ano ang pananalig sa Diyos? Ang pananalig sa Diyos ay ang pagtitiwala, pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa aral ng Diyos? Ang pagsunod sa aral ng Diyos ay ang paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama. Bakit mahalaga ang pagsunod sa aral ng Diyos? Kapag sinusunod natin ang Kanyang mga aral, lumalalim ang ating pananampalataya. Nagiging mabuting anak at mag-aaral tayo. Nagiging mabuting kaibigan tayo. Nagiging magalang tayo. Nagiging mabuting halimbawa tayo sa iba. Basahin natin ang pangako ni Sofia. Si Sofia ay isang batang masayahin at mabait. Isang araw, habang naglalakad pa uwi, may nakita siyang pitakang nahulog sa kalsada. Naisip niyang maaari niya itong itago, ngunit naalala niya ang itinuro ng kanyang mga magulang at guro. Na dapat maging tapat at sundin ang mabubuting aral ng Diyos. Dinala niya ang pitaka sa barangay upang mahanap ang may-ari. Labis ang tuwa ng may-ari nang maibalik ito.
Pagdating sa bahay, pinuri siya ng kanyang mga magulang. Sinabi ng kanyang ama, "Sofia, ang pagiging tapat at matulungin ay nagpapakita ng iyong pananalig at pagmamahal sa Diyos." Ngumiti si Sofia at sinabing, "Masaya po akong gumawa ng mabuti dahil alam kong iyon ang nais ng Diyos." Ano ang katangian ni Sofia? Ano ang nakita niya sa kanyang pag-uwi? Bakit hindi niya itinago ang pitaka? Ano ang sinabi ng kanyang ama? Kung ikaw si Sofia, ano ang iyong gagawin? Ipaliwanag ang iyong sagot. Tama o mali? Sabihin ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Nagsabi ng totoo kahit mapagalitan. Pananakit ng kaklase. Tumulong sa matandang tumatawid. Nagpasalamat sa Diyos. Nagtapon ng basura sa tamang basurahan. Ang pananalig sa Diyos ay naipakikita sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga aral. Ang mga gawaing ito ay humuhubog sa atin upang magkaroon ng mabuting asal at maging mabuting halimbawa sa iba. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang nagpapakita ng pananalig sa Diyos? Ano ang dapat gawin kapag may napulot na gamit? Ang pagsunod sa magulang ay ano ang bunga ng pagsunod sa aral ng Diyos? Alin ang tanda ng pagmamahal sa Diyos? Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!